Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Shereen Amor mula sa ikalawang grupo at sa araw na ito tatalakayin po natin ang unang nangyari sa unang digmaang pandaigdig. Kaya halina't samahan niyo po ako upang magdagdagan ang ating kaalaman at mabuksan ang ating isipan sa mga nangyari noong unang digmaang pandaigdig dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito. Sana marami po tayong natutunan at nadagdagan po ang ating kaalaman tungkol sa nangyari noong unang panahon sa ating bansang Pilipinas. Muli, ako po si Shereen Amor mula sa ikinlimang grupo nag-uulat. Mabuhay ang Pilipinas! Noong Hunyo 28, 1914, pinaslang si Archduke Franz Ferdinand ng Austria-Hungary na naging mitsa ng unang digmaang pandaigdig. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan ang Austria-Hungary laban sa Serbia na sinuportahan naman ng Russia. Sumali rin ng Germany, Pransya at Britain dahil sa kanilang mga alyansa. Dahil dito, nabuo ang dalawang panig na tinatawag na Central Powers and Allied Powers. Sa Central Powers, binubuo ito ng Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire at Bulgaria. Sa kabilang panig naman ang tinatawag na Allied Powers ang Britain, Pransya, Russia at iba pa. Lumawak ang labanan at tumagal ng maraming taon. Ngayon naman, dumako tayo sa paksang tungkol sa mga lababan at estratehiya ng digmaan. Sinumula ng Alemanya ang plano ng Schiffelin upang talunin ang Pransa. Ngunit, humara ang Belgium at sumali ang Britain. Kaya, ito ay nauwi sa trench warfare na nagpabagal sa digmaan. Sa labanan sa Ypres ay noong Oktubre 1914 at Abril-Mayo noong 1915. Unang ginamit ang poison gas na nagtagal sa labanan. Ang labanang ito ay nagpabagal sa estratehiya ng Alemanya at nagpatagal sa unang digmaang pandaigdig. Ang trench warfare ay nanatiling pangunahing paraan ng labanan sa kanlurang frontes sa loob ng maraming taon. Ngayon naman, dumako tayo sa labanan sa Verdun. Ang labanan sa Verdun ay nagpapakita ng matinding depensa ng Pransa laban sa Alemanya. At bukod pa doon, ang labanan sa Verdun ay nagsimula noong Pebrero hanggang Disyembre noong 1916. Ito ay isang matinding depensa ng Pransa laban sa pagsalaki ng Alemanya na nabigo sa pagsakop. Ang labanan sa Somme noong Hulyo 1916. Ito ay isang madugong opensiba ng Allied Powers upang ilihis ang puwersa ng Alemanya mula sa Verdun, ngunit walang tiyak na nanalo. Pagpatuloy natin ang ating tinatalakay sa araw na ito, at ito ay ang tungkol sa German Spring Offensive noong Marso 1918. Ito ay huling pagsubok ng Alemanya na manalo bago Pagpatuloy natin ang ating tinatalakay sa araw na ito, at ito ang German Spring Offensive noong Marso 1918. Ito ay huling pagsubok ng Alemanya na manalo bago dumating ang US, ngunit nauwi ito sa matinding pagkalugi. Pagpatuloy na po natin ang ating tatalakayan ngayon at ang ating susunod na aralin ay ang pagtatapos ng digmaan. Noong 1918, sunod-sunod na sumuko ang Central Powers dahil sa opensiba ng Allied Powers. Noong Nobyembre 11, lumagda ang Alemanya sa armistice na nagtatapos sa unang digmaang pandaigdig. Ang kasunduan ng Versailles noong 1919 ay nagparusa sa Alemanya sa pamamagitan ng pagbawas sa pagkawala ng teritoryo at pagbabayad ng danyos na nag-ambag sa tensyon patungo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Matras ang Alemanya habang lumalakas ang puwersa ng Allied Powers, lalo na matapos ang pagpasok ng Amerika sa digmaan. Noong Oktubre 1918, napagtanto ng Alemanya na hindi na nila kayang lumaban. Kaya nagsimula silang makipag-usap para sa isang armistice o kaya tigil putukan. Versailles noong Hunyo 28, 1919. Matapos ang digmaan, pinanagot ng Allied Powers ang Alemanya sa pamamagitan ng kasunduan sa Versailles na naglatag ng mahigpit na parusa sa bansa. Ilan sa mga halagang probisyon nito. Pang-una, pagkuha ng mga teritoryong kolonya ng Alemanya sa Asya at Afrika at pagsanim ng Saar at kanlurang Prussia sa Allied Powers ng Versailles. Pangalawa, pagbabawas ng hukbong militar ng Alemanya.
Limitado lamang ang 100,000 sundalo at pinagbawal ang paggawa ng mga armas pandigma. Pangatlo, pagsasakdal sa mga pinuno ng Alemanya para sa mga krimen sa digmaan, bagamat hindi natuloy dahil sumuko si Kaiser Wilhelm II sa Netherlands. Pang-apat at panghuli, pagbabayad ng 33 bilyong dolyar bilang reparasyon para sa pinsalang dulot ng digmaan. Huli, nating aralin sa araw nito. At ito ang mga resulta at epekto ng unang digmaang pandaigdig. Una, malawakang pagkawasak at pagkamatay. At ito ay tumagal ng 4 na taon at nagdulot ng pagkamatay ng halos 9 milyong sundalo at 7 milyong sibilyan. Pangalawa, pagbagsak ng malalaking imperyo. Kabilang narito ang Austria-Hungary, Imperyong Ottoman at ang Imperyong Ruso. At nagkaroon ng maraming bagong bansa sa silangang Europa at kanlurang Asya. At ang Imperyong Ottoman ay nahari sa ilalim ng pamamahala ng Pransya at Gran Britanya batay sa kasunduan ng Sykes-Picot. At ang Austria at Hungary ay naging magkahiwalay na bansa. At ang Imperyong Ruso naman ay naging Union of Soviet Socialist Republics or USSR matapos ang revolusyon. Ang Imperyong Ottoman naman ay naging republika ng Turkey noong 1923. Pangatlo, pagkawasak ng ekonomiya. Ang Alemanya ay nabaon sa utang dahil sa reparasyon na ipinataw ng Allied Powers. Nahirap bumangon ang ibang bansang Europeo maliban sa Estados Unidos na naging mas mayaman. At ang pagbagsak ng ekonomiya ay nagdulot ng kaguluhan sa politika, lalo na sa Alemanya. At ang panghuli, pagsisimula ng makabagong digmaan, umusbong ang paggamit ng mga bagong armas pandigma at naging epektibo ang tangke at eroplano sa labanan. Nagkaroon ng pagbabago sa mga estratehiyang militar na nagdala sa tinatawag na makabagong digmaan. At ito ang ating conclusion sa araw na ito o sa aralin na ito. Nagdulot ng matinding pagbabago sa mundo ang unang digmaang pandaigdig. Mula sa pagbagsak ng imperyo hanggang sa pagbabago ng mga teknolohiya sa labanan. At ang mga epekto nito tulad ng krisis sa Alemanya at galit sa kasunduan ng Versailles. Ito ay naging dahilan ng pag-usbong ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito. Sana marami po tayo natutunan at nadagdagan po ang ating kaalaman tungkol sa nangyari noong unang panahon sa ating bansang Pilipinas. Muli, ako po si Shirin Joy Villamor mula sa ikinlimang grupo nag-uulat. Mabuhay ang Pilipinas! Imperialismo. Paligsahan sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa sa pananakop ng mga teritoryo sa Asya at Afrika. Militarismo. Pagpapalakas ng hukbong sandatahan ng mga bansa. Nasyonalismo. Pagmamahal sa sariling bansa na umantong sa mga kaguluhan, lalo na sa mga bansang balikan. Alyansa. Nabuo ang mga alyansang Triple Entente, Britanya, Pransya at Russia, at Triple Alliance, Alemanya, Austria, Hungary at Italia. Noong 1913, natapos ang digmaang Balkan matapos matalo ang mga Ottoman. Ang Austria-Hungary ay nabahala sa paglakas ng kilusang dakilang Serbia na nagnanais palayain ang mga Eslavo mula sa pamumuno nila. Isa sa mga grupong nasyonalista ay ang Black Hand na nagsimula ng revolution sa rehiyon ng Balkan. Africa. Sa panahon ng unang digmaan pandaigdig, nilusob ng mga pwersa ng Gran Britanya at Pransya ang mga kolonya ng Alemanya sa Afrika tulad ng German East Africa, Cameroon, at German Southwest Africa. Matagal na lumaban si General Paul van Lettow-Vorbeck sa German East Africa. Asya at mga isla sa Pasipiko. Noong 1914, nagdeklara ng digmaan ang Hapon laban sa Alemanya at sinakop ang mga kolonya neto sa Shantung at mga isla sa Pasipiko tulad ng Marshall at Caroline Islands.
Nakuha rin ng New Zealand at Australia ang mga kolonya ng mga Alemanya sa rehiyon. Pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan. Noong una, nananatiling neutral ang Estados Unidos, ngunit pinalubog ng mga Aleman ang barkong Lusitania na may dalang mga Amerikanong sibilyan. Nadiskubre rin ng Amerika ang Zimmerman Telegram, kung saan hinihikayat ng Alemanya ang Mexico na labanan ang US noong Abril 1917. Nagdeklara ng digmaan ang Estados Unidos laban sa Alemanya upang ipagtanggol ang demokrasya. Patuloy na sinalakay ng Alemanya ang mga barkong pandagat gamit ang mga submarino kahit pa binalaan sila ng Estados Unidos. Noong Pebrero 1917, tuluyang pinutol ng Estados Unidos ang ugnayan nito sa Alemanya. Bukod dito, natuklasan din ng Amerika ang Zimmerman Telegram kung saan hinihikayat ng Alemanya ang Mexico na makipag-alyansa laban sa Estados Unidos kapalit ng tulong sa pagbawi ng mga teritoryong Texas, New Mexico at Arizona. Dahil dito, nagalit ang Amerika at noong ika-7 ng April 17, formal na nagdeklara ng digmaan ang Estados Unidos laban sa Alemanya. Hi guys, my name is Monica Lampola at ang topic ko ngayon ay tungkol sa mahalagang labanan sa unang digmaang pandaigdig. Labanan sa Somme 1916. Sinubukan ng mga Briton at Pranses na pahinain ang Alemanya. Naging isa sa pinakamadugong labanan kung saan unang ginamit ang mga tangke. Sa silangang frontes naman ay bumagsak ang monarkiya sa Russia noong 1917. Bumaba sa pwesto si Tsar Nicholas II at nagwakas ang kanilang pamamagitan sa kasunduan sa Brest-Litovsk noong Marso 1918 na nagbigay ng teritoryo sa Aleman. Ang frontes sa Italia naman ay bahagi ng Triple Alliance. Sumali ang Italia sa Allied Powers, nakaranas sila ng tagumpay laban sa Austria-Hungary, ngunit nabigo sa labanan sa Caporito noong Oktubre 1917, kung saan maraming sundalo Italyo ang nasawi. Ang frontes sa Balkan naman ay sinakop ng Austria-Hungary na ang Serbia noong 1915, na nagtulak sa Allied Powers, kabilang ang mga sundalong Anzac, Australia at New Zealand, na sumalakay sa Gallipoli laban sa Imperyong Ottoman. Nabigo ang kampanya at marami ang nasawi sa magkabilang panig. Ang kanlurang Asya naman ang nag-aklas ang mga Arabe laban sa Ottoman noong 1916. Lihim na namang hinate ng Gran Bretanya at Pransya ang mga lupaing Arabe sa ilalim ng kasunduang Sykes-Picot. Ang gitnang silangan naman ay sinubukan ng Gran Bretanya na sakupin ang Baghdad mula sa Imperyong Ottoman noong 1915. Nabigo sa una pero nakabawi noong 1917 na naging tagumpay para sa Allied. Unang larangan ng labanan noong unang digmaang pandaigdig. First, digmaan sa dagat. Nagsagawa ang Gran Bretanya ng naval blockade laban sa Alemanya, habang gumagamit naman ang Alemanya ng mga U-boat para lumubog sa mga barko ng kaaway, kabilang ang neutral na barko tulad ng Lusitania na nagdulot ng galit sa US. Second, digmaan sa himpapawid. Ginamit ang eroplano at zipline para sa pagmamanman at pampabomba. Kalaunan, napalitan ng zipline ng mas mabinsang eroplano at nagsimula ang mga dogfight sa pagitan ng mga pilot. Digmaan sa Kalapan. Gumamit ang magkabilang panig ng makabagong armas tulad ng machine gun, canyon, nakalalasong gas at tangke. Nagkaroon din ng trench warfare
na nagdulot ng matinding pagdurusa sa mga sundalo. Ipinakita rito kung paano pinalawak ng teknolohiya ng digmaan mula sa lupa patungo sa dagat at himpapawid. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si P. Luis A. Lizer, mag-aaral mula sa Ikaulong Baitang, Pangkad St. Pedro. Ngayong araw, ibabagi ko sa inyo ang aking ulat tungkol sa Liga ng mga Bansa. Ano ba itong Liga ng mga Bansa? Ang Liga ng mga Bansa ay isang pangdaigdigang samahan na itinatag noong 1920 matapos ang unang digmaang pandaigdig. Layunin nitong mapanatili ang kapayapaan sa mundo at maiwasan ang mga hinaharap na digmaan sa pamamagitan ng diplomasya, negosasyon at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Ang Liga ay binuo bilang bahagi ng kasunduan ng Versailles na nagtapos sa digmaan. Gayunpaman, ang Liga ay humarap sa hamon tulad ng kakulangan sa sariling pwersang militar at kawalan ng suporta mula sa ilang malalakas na bansa tulad ng Estados Unidos. Noong 1946, ito'y tuluyang napalitan ng United Nations bilang bagong pagdaigdigang samahan na mas organisado at mas may kakayaang tumayin ang layunin ng kapayapaan at kooperasyon. Maraming salamat po.